kami nakabalik ni Baby Ayla, guys. Kasi nga nahatid natin si Kuya Christian sa school. Hindi na ako nakapag-film kanina kasi nalobat yung phone natin. Kaya iniwan ko yung phone dito sa bahay. Tapos nag-direct na kami sa shop ni Ayla, Baby Ayla, para bumili ng mga pangailangan dito sa bahay na mga kulang. Kasi nga guys, wala na kaming mga fruits. Tignan yung fruits namin. Tignan nyo guys, walang kumakain. So ito, gagawin ko itong banana bread. Sayang kasi. Yan, kinagatan. Yan. Nagano na. Naghuyos na guys. Ano yung huyos sa inyo? Parang tumanda na, hindi na kinain. So ayan, itapon natin yung sayang. Ito, kakainin ko pa ito. Pears. Ito luto na ito mamaya kainin ko Kuya Christian. So, i-arrange muna natin yung mga bagong fruits. Ito guys, bumili ako ng bagong saging. May bago tayong saging, no? Ayan. Ayan. So, medyo nilaw yung pinili ko guys kasi nga para matagal siyang maluto. Sayang kasi. At saka itong mga mansanas. Ayan. So, lagay natin dito. Hindi lang yung nabili ko. Tapos mangga. Isang mangga. Tapos bumili pala ako ng meron pala akong bumili dito ng ito. Bread. Tapos broccoli ni Baby Ayla. Greens ni Kuya Christian. Paborito niya ito guys, no? Lalo na doon sa mais na kanin. Na may adobo na manok guys. Solve na yan si Kuya Christian. For the ate Baby Ayla. Try ko siya dito sa ready to eat na food niya. Kasi minsan, tamad na ako guys magluto ba. Baka pwede na siya diyan. Baka gusto niya tapos yung biscuit niya, merienda. Pero pumili din ako ng mga carrots. Yogurt, yun. Ito yung seedless na. Kaya yan. Pansit. Pancake ng Kuya Christian. Ayan, noodles. Tsaka, isang bawang. So, ayan. Bumili pala ako ng guys, ng rice. Ayan, maliit lang. At yung gatas. Tsara, my favorite. Tsaka manok na wings at tsaka Thai. Ayan siya guys. So, ngayon, mag-lunch na ako kasi anong oras na? Ito na yung breaking ko kasi guys is 12 o'clock yung kain ko. Pero gutom na ako guys, no? Kasi napapasting ako ng ang ginagawa ko guys is fasting ako ng 6 to 12 or 6 to 11. So mga 15 hours na hindi ako kakain. Tapos kakain ako tapos gising si Ella. Tapos 6 o'clock kailangan hindi na ako kakain guys para mabas-bawasan yung mga timbang natin. So yan ang style ko guys. Yan, ito na binili ko yung mga pangpalamanan ng tinapay. Ito yung coronation chicken and tuna. Ito na yung papalaman ko sa tinapay para diretso na kain. So ito yung aking lunch today. Tapos mamayang gabi magluto na lang ako ng cabbage. Kasi nga si Ayla guys. So ano na natin siya. Kunin na natin siya sa pram. So yan guys, ang pinabili ko is yan, 41 quid siya. So sa Pinas mga 3,000 mahigit din siya. So ito lang guys, ganitong pinamili lang, no. Mahal ang mabili ngayon guys. So yan, itong fruits. Tingnan lang itong fruits dito. Dito siguro. Tanggalin ko na lang siya dito sa box. Para ma-expose siya ba? Makain ni Kuya Christian. Ako din, kailangan ko din kumain ng fruits. Kasi hindi ako madalang kumain ng fruits. Kahit yung mangga, kainin ko yung maya kasi hulog na yan. Pero hati kami ni Kuya Christian guys kasi paborito niya din ang mangga. So ayan, nagyan ko sa ref. Yung mga isisira sa na ref. Tapos ito, si Ayla, itong mga gulay. Ito na yung kakainin ito. Yung rice, na muna siya. Ayusin natin mga
Nagantay kami ng oras para sunduin si Kuya Christian. Nakakain na kami ng lunch. At si Ayla, busog na kami guys. So marinig nyo yung maingay na washing machine. Ayan guys, oh, yung washing machine namin na maingay pa sa lahat na maingay. Maririnig nyo. Ayan, so chill kami ni Baby Ayla dito sa bahay guys. Ayan, wala kaming lakad na. So nandito lang. Malapit na, alauna na ng hapon. So pag alas 12:30, alis na kami agad. So, yun na yung mga namin ganap for today. Sundo kay Kuya Christian. Ay! May ganap pa pala after ng sundo kay Kuya Christian is magpapagupit pala si Kuya Christian guys kasi yung buhok niya ay mahaba na. Tapos meron silang camp may trip sila, school trip camp sa Friday. So, kailangan pagupitan ko siya para hindi siya mainitan. Kasi magta-travel sila doon ng mga classmate niya. Tingnan nyo, whole day sila doon guys sa camping. Magka-camping si Kuya Christian. I love. Ayan, ang ganda ng music. I love music guys kapag relax. Stuckle niya. Diba? Tinig niyo yan guys. Love travel music only. My favorite. Magsundo na tayo kay Kuya Christian guys. Si Ayla natulog. Nantok ata si Ate Ayla. Nandito na si Christian sa bahay guys. Ayun, nakabalik na. Tapos meron siyang naka-haircut na si Christian. Ayan. So alam niyo ba guys, may kwento ako sa inyo ha. Doon sa haircut sa barbershop Kingo. Barbershop o doon. Yung punta kami doon guys para magpa-cut nga si Christian. So ninantay namin yung barbers. Yung barbers no, dalawa kasi sila doon. So pero wala yung isa-isa lang pala yung nandoon na pumasok. So nandun sila hindi ko alam kung pray ba sila kasi nga mga Asian ganun. Tapos guys, nakaupo na si Christian doon. Alam mo ba guys, sabi ni Christian, nag-start na yung gupit ha. Hindi ko talaga napansin guys, talagang mayroong something doon sa table. Doon sa table na harapan no. May mirror kasi siya, malaki mirror. Tapos mayroong table na may mga hair dryer, mga hair blower, mga ganun. Mga utensils ba para sa pagupit. So ngayon guys, nakita ko Christian ng baril. Tapos sabi ni Christian sa akin, habang pinagupitan siya nung lalaki, sabi ni Christian, Mami, is that a gun? Tapos sabi ni Christian, di ba Christian, you saw a gun? Yeah, it's a gun. Tapos tumayo ako, sabi ko, no, it's not a gun. Pero talaga siya guys, baril talaga siya. It's a real gun. Real gun. Talagang tunay talaga siya guys. Alam ko talaga yung fake at sa kalaruan na gun. Wala namang bata doon para paano magkaroon ng gun. No, it's real. Yeah, it's a real. Totoo nga, it's a real gun. So ngayon, tumayo ako doon, tapos tumayo ako pasimple lang ko tayo. Tapos yun nga siya guys, gun talaga siya. Kasi may kaha pa siya. Hindi ko nga napansin. Tapos, yung nagugupit, parang natawa lang siya. Pero, natakot na ako kasi bakit iniwan nila yung baril doon sa harapan mismo ng, at nakita ni Christian ba. So, natakot talaga ako guys. Bako, ako sabi ko lang kay Christian para maano yung isip niya, para maiba lang yung isip niya. Sabi ko, no, it's a hair dryer, it's a hair blower, sabi ko. Pero sabi talaga ni Christian, no, Mami, it's a gun. Ay, pero lang ba? Tapos just leave it. Sabi ko, wag mo nang pansinin. Sabi ko. Tapos yun, parang parang nahiya na natawa yung barber na mama. So nakakatakot na guys, no? Kasi kasi paano kung nagalaw ni King yun? Kasi nag-antay kami doon ng siguro mga 5-7 minutes ganoon kanina kasi nga wala pa. Yeah, very pretty. Kasi wala pa nga yung tagagupit. Pero meron na pala doon, meron na pala doon baril. So, paano yan guys kung may pumasok doon maliban sa amin, tapos loko-loko ba? Ibinaril na kami 3. Ay, Diyos ko Lord. So, natakot talaga ako guys pa na gano'n. So, sabi ko, my God, buti walang pumasok pa na loko-loko tapos nahawakan yung baril. Diyos ko Lord, isipin mo, nakakatakot. Kaya sabi ko, my God, bakit nilabas na nakalimutan siguro nila na itabi ba, gano'n. Nakakatakot talaga. Experience namin ni Christian. Ako natakot kasi paano lang kung may pumasok doon na loko-loko ba? Kasi open talaga yung shop guys, open kahit sino pumasok. Paano kung pumasok doon tapos nakita yung baril tapos binaril kami? Hindi patay kami 3. Kasi wala pa yung tagagupit doon kasi open talaga sila guys, open, makapasok ka talaga kapag nag-waiting ka. Yun lang yung experience namin, nakakatakot. Nandun pa si Ayla. Takot talaga ako.